Hi, what's up? What's up? Welcome back to my YouTube channel again. Ito po, panoorin po natin 'to, hinamon ni Cathy Binag ang mga tulonggis na congressman, si Paduano, Barbers at si Dan Fernandez. Panoorin po natin. Ito po ay mapapanood nyo sa reaction video ni PH Update. PH Update, simulan mo na. Tatamaan kayo dito kay Ma'am Cathy Binag. At dito rin ho sa video na to, tayo ho Yeah. na-intriga. Diyan sa pagbibitiw bilang hepe ng PCO nitong si Cesar Chavez. Naku, Nakailang buwan ba si Cesar Chavez? Parang kailan lang pinalagay yan bilang PCO chief, di ba? Ang pinalitan ho niya, kung di ho tayo nagkakamali, yung yung parang medyo mataba yun si Garapil, si Cheloy, si Tabachingching. Yun ho ang pinalitan nitong si Cesar Chavez. Nasa 5 buwan o 4 na buwan pa lang ho atang PCO chief yang si Cesar Chavez. Bakit ho siya nagbibitiw? Hindi nyo na ho ba kinakaya? Ang daluyong ng damdamin na sambayan ng Pilipino sa mga kabalbalan ng administrasyon na to. Siya daw sinisisi. Anak ng tao ko. Sinisisi yung PCO secretary, bakit daw napakababa ng trust at approval rating nitong si Bangag. Kung ako sa'yo, Cesar Chavez, diniretso nyo na sila eh. Diniretso mo na yung mga tao dyan sa Malacanang. Dapat sinabihan nyo na sila na kahit ano pang gawin namin sa PCO, hindi namin maitatago ang pagiging bangag mo, Marcos Jr. Dapat din, yarin lamang aalis ka na, di ba? Pero ano ho yan, may ibig sabihin pagka ganyan hong nangyayari, diyan sa loob ng Malacanang, meron ho talagang problema. Kung yung mga sekretary ng mga ahensya na kung saan dapat nagpapabango sa presidente, nagsisialisan, kagaya nitong si Cesar Chavez, nitong si Chelo Garapil, at yung panibagong PCO secretary, pagka medyo tumaba-taba na bulsa niyan, sisibat na rin ho yan. Pero bago lang mga kababayan, bago tayo magkalimutan, kayo naman, bago tayo magkalimutan, isang like at subscribe para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video, ha? Pagka-click nyo yung subscribe, i-click nyo yung all notification. Para ho lahat ng upload natin, talagang makita nyo. Kayo hong pinakauna, yan hong pinakalibre. Sa lahat ng libre, yan ho talaga pinakalibre. Ika nga. Eto, bago natin panoorin ito kay Ate Kat. Ate Kat, kumusta ka na? Sana nasa mabuti ng kalagayan kasi medyo naririnig-rinig ko kulang lang yan sa salabat. Inom ka lang ng luya, matatanggal yung yung mga sabit-sabit sa lalamunan, ha? Pagaling ka, Ate Kat, ha? Dito muna ho tayo, dito kay Cesar Chavez. Naku, malaking dagok na naman ho ito sa administrasyon ni Bangag. Kasi kung yung mga individual na iyong itinalaga para pabanguhin ang pangalan mo at ngayon nag-aalisan sila sa tabi mo, malaki problema nyo. Eto, isyanon natin ang ating video, okay? Na po bilang Acting Secretary si Presidential Communications Office Cesar Chavez. Epektibo raw ang irrevocable resignation ni Chavez. Irrevocable, no? Wala makakapigil, isa ko dyan. Siyempre, nakasaalang-alang din ang kanyang pangalan sa administrasyon. Kaya mas maigi pang nag-resign na siya. Kung okay na rin naman, medyo kumita-kita na siya dyan sa pagiging PCO chief na pwede na siya sumibat. Pero kung tayo ho ang PCO chief, baka ano pa lang, 2 linggo pa lang alis na tayo. Kayo ba naman ang paulit-ulit na hamunin ng hair follicle test ng sambayan ng Pilipino at di kayo tumatalima, paano kukontrahin niya ni Cesar Chavez? Diba? Kung kayo ang PCO chief at ang issue yung pinirmahan na palsipikadong budget ng Pangulo, paano yan didepensa ni Cesar Chavez? Ang trabaho kasi niyan, pabanguhin ang imahe ni Marcos Jr. Lahat ng propaganda ang pabor sa administrasyon, pabor sa gobyerno, yan hong gagawin ng mama na yan. O siguro hindi niya na kinakaya yung mga pinapagawa sa kanya. Baka fake news na yung gustong niya iutos dito kay Chavez. Sabi niya siguro, stop na ako dyan. Hindi ko kayang gawin yung mga kabalbalan na yan. Sabi siguro ni Cesar Chavez, ayoko na yan, bahala kayo dyan. Kayo nang bahala dyan, okay na ako, uwi na ako.
Ano ka na to? Pagkataas sa bagay, si Garapil, matagal-tagal din yun si Cheloy. Yung mataba, panigurado pag pinakita ko laraw ni Cheloy Garapil sa inyo, yung tipong yung feeling entitled na nung nakapasok siya bilang PCO chief, nagkaroon ho ng skandalo. Yung sa eroplano ba yun? Nakalimutan na natin Basta merong ganong hanas yang si Cheloy Garapil, kaya siya nagbitiw. Kaya siya sinibak at pinalit. Yang si Cesar Chavez. Tuloy ho natin. Dami naman pa sakali ni PH. Simula February 28 o mas maaga February 28. Naku. Ibig sabihin siya pa ang PCO secretary. kung may ma-appoint ng kapalit sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ni Chavez na isa lang ang pinagsisisihan niya. Yan daw ay ang pagkukulang niya sa kanyang tungkulin. Gayunman, Hindi na. Hindi ka nagkulang, Brad. Hindi ka nagkulang. Alam ko naman na pinapakagatan mo lang ang sambayan ng Pilipino. Cesar Chavez, alam namin. Mahirap pa sa mahirap. Depensahan niyang si Marcos Jr. Kahit ibigay natin yung pinakamalupit sa PR dyan sa mama na yan, sigurado ligwak yan. Wala kayong magagawa. Anong sasabihin nyo? Okay, ikaw PCO chief ka, PCO, ikaw ang pinuno dyan. Nagtataasan ng presyo ng bigas. Paano pababanguin? Ano sasabihin mo? Mababa ang presyo ng bigas, gano'n? Hindi mo pwede yun. Wala. Kaya malabo yung kahit sinong ilagay nyo dyan bilang PCO chief, sa ayaw sa gusto nyo, mai-stress. Mapipressure kayo kay Kokak dahil maya pagka nakita niya yung approval at trust rating nitong si Marcos Jr., sinisisi si Cesar Chavez. Hindi mo pinapalabas yung mga magagandang ginagawa ng administrasyon. Baka ganun sinasabi siguro sa kanya. Ang problema, wala namang magandang ginagawa Di ba? Ano ho bang magandang ginagawa nitong administrasyon na to? Maliban sa ngayong panahon na to, nangangampanya siya para sa alyansa ng mga mambubudol. Di ba? Maliban doon, anong ginagawa niya? Maliban sa pagbabangag nila dyan sa Malacanang. Pagbabangag sa kapangyarihan. Kayo naman. Huwag kayong masyadong defensive. Bangag na nga sila Di ba? Hindi mo talaga kahit sino, kahit ilagay mo pa dyan sino bang pinakamagaling mag-PR dyan? Sino ba? Sino bang PR nitong si Tatay Digong? Si Tatay Digong kasi di niya kailangan ng PR Di ba? Lakad ka lang sa karsada. Wow, tahimik na dito. Dati mayroong tambay dyan Dati nantitrip yung mga nangiinom dyan Wala na yung mga yon. Yun ang PR ni Tatay Diggs. Pero dito, kailangan pa hong i-megaphone, i-social media, i-mainstream media, yung mga gawa-gawang accomplishment ni Bangag. Wala ho kasi. Alam nyo kasi sa administrasyon ni Bongbong Marcos, wala ho talagang magawa. Hindi katulad ho nung Duterte administration ng mga big ticket talaga yung mga nakikita natin. Tsaka nararamdaman talaga yung mga pagbabago. Dito wala. Wala ho talaga. Yun ang problema. Troy. nagpasalamat si Chavez kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa tiwalang binigay sa kanya. Noong September 2024 po, itinalaga Yan ang nga sinasabi natin. September, October, November, December, January. Anak ng tokwal, nakalimang buwan ka lang. Hindi ka man umabot ng kalahating taon. Yan ang problema ho natin dyan. Ibig sabihin, meron ho talagang issue sa loob ng Malacanang. Yung mga tao doon, siguro pinipressure ho ng principal nila o yung asawa ng principal nila para mag-perform. Ang problema, kahit anong gawin mong PR, kung yung kumakalat ang ipinagbabawal na droga, kaliwat kanan ng korupsyon, ang daming naghihirap, napakamahal ng presyo ng bilihin, kahit ilagay pa ho natin dyan yung lahat ng presidente ng mga mainstream media, pagtulong-tulungin natin para pabanguhin ang pangalan ni Marcos Jr., wala hong mangyayari. 100%. Itataya ko ho yung ko dyan. Papakalbo tayo dyan. Itataya ho natin yung hinliliit natin dyan. Sigurado ho tayo. Walang magagawa. Kasi yung mga kababayan natin, sila hong nakakakita. Isa pa yan. Yung Okta na yan. Yung mas pinagkakatiwalaan daw ang mga Marcos kaysa sa mga Duterte. Bakit kailangan yan ngayong mga panahon na to? Tapos na mga Marcos. Di na sila makakatakbo. Nandiyan mo pala si Amy, sorry. Tagang acting secretary ng PCO, si Chavez. Dati rin siyang opisyal ng Department of Transportation
at isang radio broadcaster. Mga kapatid, Dimples. Ganda ni Dimples, so buti na lang, swerte ka, Marcos Jr., nakita ko si Dimples, kung di ko nakita si Dimples. Naku, talagang mayayari ka dito sa video na to eh. Pero swerte ka, nakita ko si Ma'am Dimples, kaya kumpleto na araw ko. At dahil dyan, sino ba yung susunod natin? Gusto niyo ba mag-init yung mga tumbong niyo? Try pa ba natin itong mga ano na to, mga ungas na to? Itong Rosie Gutierrez. paghahain sa Supreme Court upang ipatigil ang impeachment case versus BP, umani ng batikos kesyo ano na daw, desperate move. Kayo naman dyan sa House of Representatives. Ano sa inyo gustong tumakbo itong aming Ate Sara? Wala na talagang tatakbuhan, ganon. Anak ng tokwa. Ano siya pupunta? Barangay Hall. Siyempre, sa Supreme Court. Hayaan natin magdesisyon yung mga brilliant mind ng ating mga anong tawag dyan, mga associate justices. Ayan, sila mag-usap-usap po. Binabakapan ba na saligang batas yung mga kabalbalan ni Tamba? Pagka binabakapan, di ituloy. Hintayin ho nating magsalita. Pero para sabihin, hoy, desperado na si Sara. Corner nyo, talagang gusto nyong corner itong alin, no? Gusto nyong, wala kang tatakbuhan kahit saan talagang yayariin ka. Walang nga talaga. Ito, saan natin, game? Umani ng pagtuligsa sa mga kongresista ang petition for certiorari at prohibition na inihain sa Korte Suprema ni Vice President Sara Duterte laban sa 4th impeachment committee. Grabe, ang ganda talaga ni Ate Sara, no? Sana yan ang presidente natin. No? Para Naku, kahit paano, lumiwaliwanag naman ng Pilipinas. Ngayon mo kasi nasa kadiliman tayo. Nangangapa-ngapa tayo, tinitingnan-tingnan natin kasi tayo papatungo. Hindi ko natin malaman, walang direksyon eh. Diba? Pero pagka itong si Ate Sara na nakaupo, sigurado ho tayo yan. 100% ika. Complaint. Sa petisyon ng pangalawang Pangulo, hiningi nito na ipawalang bisa ang ika-4 na impeachment case laban sa kanya. Anya, hindi maaaring mag-initiate o magsagawa ng higit sa isang impeachment proceeding laban sa kaparehong opisyal sa loob ng 1 taon. Dagdag pa nito, hindi inaksyonan ng House of Representatives ang naunang 3 petisyon na isang grave abuse of discretion. Paliwanag nito, batay sa desisyon ng Korte sa ilang kaso, maikukonsidera ng initiated ang mga naunang petisyon. Ito'y kapag naihain sa Kamara at tinanggap ng Secretary General na isang initial action. Kaugnay nito, Magaling ho talaga tong kampo nitong si VP, ha? Pagka ho pala tinanggap na nitong si Reginald Velasco, yung unang impeachment complaint, automatic na ho pala yun kasi renisib nyo na eh. Ha? Renisib na ho nila. Ngayon, yung pang-apat, yung inano nila, ang tawag dito, yung kanilang tinutukan, hindi ho pala pwede yun. Hindi na po pala valid yung ika-4 na impeachment complaint. Kaya pala pinapa-atras nitong si Luis Tro kasi mga abogado naiintindihan nila yung mga technicalities na yan. o nais din ng Vice Presidente na obligahin ng Korte ang Senado na huwag umakto sa ika-4 na impeachment complaint dahil anya sa paglabag sa 1-year ban na nakasaad sa saligang batas ng pagsampa ng nasabing kaso. Kumpiyansa naman si One Rider Party List Representative Rhodes Gutierrez, isa sa House Impeachment Prosecutors na nasunod ang procedural requirements sa ika-4 na impeachment complaint. Tingnan nyo ha. Si Busita di pumirma. Pero yung kasama niya sa One Rider Pumirma. Party List, kaya kalukuhan yan eh. Kalukuhan yung party list na yan. Wala akong silang iisang tayo dyan sa mga issue sa House of Representatives. Dapat mag-usap kayo ni Busita. Ako di ako pumirma, ikaw magiging prosecutor ka. Batukan pa kita dyan eh. Sumabit lang nga kayo dyan sa One Rider na yan eh. Sa totoo lang kay Busita ho talaga yung One Rider na yan. At ano lang yan, nung nanalo na yung One Rider Party List, biglang nasa eksena na itong mga kumag na to. Ngayon pala, baka kayo ba nagpondo? Ganito rin ang panindigan ng iba pang kongresistang sumuporta dito, kaya na i-transmit sa Senado ang Articles of Impeachment. Experience ko sa mga filing ng impeachment, we always be cautious kung meron bang mali o wala pag-file. Ayon naman kay House Senior Deputy Hoy, ito si Dong oh. Si Dong tapos na, Brad, tapos ka na, pahinga ka na. Kailangan mo na yung mga
Wala na rin naman yung, sa bagay, ano yan, attendance check. Nagsalita na ba si Aurelio Dom Gonzales? Nagsalita na. Ano sabi niya? Baka minomonitor ho siya ni Tambaluslos. Di ba? Kasi yung mga nakapaligid sa kanya, dapat dumidepensa dyan sa impeachment na yan. Ano sabi ni Dong? Speaker Aurelio Gonzales, malinaw ang konstitusyon. Tanging Puntahan na po natin si Kati Binag. Dito sa parteng ito. Ang cut natin dyan, puntahan natin si Kati Binag. Ayan. Ito. Mga pabildin pa kayo dyan. Gusto nyo rin yung impeachment, dapat doon pa lang sa impeachment na inihain nitong si Leila de Lima at nitong si Balico Ambideng, inayos nyo na, pinasok nyo na yung katabi nitong si Jude, si Mama, no? Si Ma'am Kati B, itong si Ate Kat. Ate Kat! Kumusta ka na, Ate Kat? Magpagaling ka, ha? Ganda-ganda talaga ng Ate Kat. Oy, ibang klase. Wala ho siyang kapares. Higa nga, no? Talagang solido. Kada labas niya sa frame, kada labas niya sa camera, kada labas niya sa social media, talagang yung yung antipara niya. Ika nga nitong si Eric Sylvester, antipara niya, iba no? Tingnan naman yung aura niya. Yung dating niya, kakaiba parang lumiliwanag yung parang kahit bad trip ka, makita mo lang tong si Pagsetay mo na. The reason why nag-live ako, kasi masyadong alarming po yung nangyayaring pagda-down ng mga social media platform, ng mga, di ba, alam mo, sa politika, lahat naman yan, may kalaban, di ba? So, ang nagiging problema natin right now is hindi nagiging patas ang laban, di ba? Ang nangyayari sa atin right now is nilalamangan yung mga tao. Tinatanggal yung Magtaas ng kamay. I-like nyo tong video na to kung na-miss nyo itong si Ate Kat. Diba? I-like nyo o i-share nyo tong video na to kung na-miss nyo si Ate Kat. Para doon sa mga congressman, meron bang congressman dito na na bumibira dito kay walang kwenta na to Dapat ilagay natin yung dalawang maganda sa frame. Yan. Yeah. Yan. Dito ka sa tabi ko, Ate Kat. Yan. Okay. Mas maganda si Jude Asidre, pangit ng tabas ng pagmumukha nun Kita natin ng konti to. Isog natin dito to. Para itong ating dalawang bisita ngayong araw na to uy, si Ate Pam, si Achim Pam, makakaano ho natin. Busy lang siya kasi iniintay ko ho siya Hintay ho natin. Magkakaroon ho tayo ng sabayang balitakan Eto, pakinggan ho muna natin itong si Ate Kat. Ate Kat, nandiyan si Pastor Kibuloy, itong si BP Sara, nakaturo si BP. Alam nyo na mo ibig sabihin niya, mag-subscribe na kayo. Dinuduro na kayo ni BP. ingay na nagsasalita sa mga nangyayari sa ating bayan. Alam mo, okay lang kung yung dinadown or tinatanggal na account ay mga peke. Peke ang pinupost, hindi makatotohanan. But sa aking pananaw at sa aking opinyon, ang mga dinadown na account ay mga nagsasabi lamang ng mga katotohanan based sa nakikita natin sa mainstream media na pinapalabas. Yung isa na lang is yung mga hearing natin sa House of Representatives. So, doon, kung ano yung pinupost nila, binabase lang nila doon sa mga nakikita natin sa mga news. Hindi naman sila nanguhula or hindi naman sila nagsisinungaling. Buti pa tong si Ate Kat nakakaintindi. Nakita nyo naman yung balita na ginawan natin ng komentary ginawan natin ng hanas galing sa News 5 at galing sa UNTV. Hindi ho tayo nag-i-invento. Tama ho sinasabi nitong si Ate Kat. Ate Kat, balagbag pa. Ako na ho ang nagsasabi sa inyo na ito, lahat ho ng mga pinupost ng mga karamihan ho doon ay kababaihan. Yung mga babae hong yan ay mga professional na may mga sariling mga trabaho, may mga anak at may mga pamilya. Mga disenteng babae. Hindi ho sila magnanakaw. And karamihan ho sa kanila, kasi nakilala ko ho sila. Ang karamihan ho sa kanila ay hindi ho nagmo-monetize. Diyan sa
kanilang mga ginagawa. Alam mo, sa totoo lang, kahit naman nagmo-monetize sila, trabaho yun. Tsaka, yun ho ang kanilang Passion. racket, ika nga. Basically, sabi ko nga, batuhin nyo ho ng bato sino man sa tingin nyo hindi kayo makasalanan. 'Di ba? Ano yan cast the first stone kung sa tingin mong wala kang kasalanan. Kung sa tingin nyo ho rin, katulad dyan sa House of Representatives, kung sa tingin nyo na may kasinungalingan at walang basihan ang mga pinupost sa mga tao or sa social media, kasuhan nyo ho. Ganun lang kasimple. Yung isa pa ho na aking panawagan sa House of Representatives is kung wala ho kayong intensyon na patahimikin ang mga boses na dumalaban or dapat inilalaban ang katuwiran or tama dahil gusto na ipaglaban ng bayan, yung karapatan ng ating bayan. Kasi yung mga maling gawain na nakikita natin katulad ng mga pag-abuso sa kabaw ng bayan, ang mga nawawalang flood control projects natin, ang hindi pagbigay ng budget sa PhilHealth, di ba? Yung BICAM na lang ho, di ba? BICAM, we call it BICAM scandal kasi scandalous naman talaga yung dating nun na Scandalous talaga. napirmahan ng ating presidente na nung dumating sa ating presidente na fill in na yung blanco dun sa BICAM na hindi lang naman ang anti-admin ang nagsabi na may mga blanco dun, kundi meron ding kumukontra sa Duterte na nagsabi ng mga congressman na may mga blanco sa BICAM, di po ba? So ako alam ko na ang Panginoon nakikita naman lahat ng ito. At ang Panginoon ay may dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. Siya rin ho ang maglalantad ng katotohanan. At pag siya na po ang nagdesisyon kung ano na yung dapat mangyari sa ating bansa, hindi na ho ito mapipigilan. Kahit gaano karami pa Loy, dyan, kahit gaano karami ang pera ng sino man na nanunubok na patahimikin yung mga taong malakas ang loob upang magsalita at mag-share or makapag-explain ng tama dahil sa kanilang pagkakaintindi ay may maling ginagawa ang ating mga leader dito sa ating bansa, ay gusto pa nilang patahimikin. Wala na ho tayong freedom. Nasisira na ho ang demokrasya sa ating bansa kasi pinipilit ho nila tayong what do you call this? Tapalan ating mga bibig at tumigil na magsalita against the government. Napakamali naman po yun. Freedom of speech ay ating, kaya nga ho tayo, we're in a democratic country so we can fight for what is right and what is just. Diba? And ang ating mga leader, again, naintindihan ko po, yung iba, nasasaktan, pero again, umupo po kayo dyan sa inyong posisyon kasi ang pangako nyo ho, nung bago ho, tumatakbo katulad ngayong eleksyon, typical, lahat ng kandidato mabait. Lahat ng kandidato, kulang na lang halikan yung puwet ng mamamayang Pilipino, mag-promise ng kung ano-ano, pero pag once nakaupo, nakita nyo ho, dapat ho, ang inyong mga boboto ay hindi pwedeng maging puppet, hindi ho takot na ipaglaban ang tama, hindi ho ang priority is manatili sa posisyon, kaya sa kapakanan ng mamamayang Pilipino at kapakanan ng ating bayan rather than protekta ng kanilang sarili at kanilang posisyon. Kasi ang totoong matinong leader or politiko ay ang kanyang loyalty ay dapat nasa mamamayang Pilipino at sa ating bansa, hindi po sa ibang tao. Yun po ang politiko may integridad at prinsipyo. So, alam niyo, nakakalungkot kasi yung mga nangyayari sa atin ngayon is, yun yung nakita nating mga leader ngayon na nawalan ng principles and nawalan ng integridad. Kasi gusto nilang isave yung kanilang sarili. Hindi nila sinalba yung kapakanan ng ating bayan. yun. So, alam mo, Yung pagka nagsasalita itong si Ma'am Cathy B, ramdam ho natin yung hugot Yung tipong wala siyang vested interest no? Yung pag ba nakaupo ang mga Duterte, ano bang makukuha sa kanila yun?
Ano mo makukuha niya? Wala namang pwesto ko. Ngayon pa nga lang, talagang ano lang ho talaga pagmamahal sa bansa at yung hugot ho niya, yung mga pinaggagawang kabalbalan ng bangag admin na to, yung mga nakapaligid doon sa kanyang partner dati, yung ginawa sa kanya, nakikita niyang ginagawa ngayon sa sambayan ng Pilipino, kaya hindi ho niya mapigilan yung kanyang sarili. Di ba? Loy. Ako naman, naniniwala ako na ang tao naman may puso. It's a matter of saan mo gustong gamitin. Yung puso mo ba, yung utak mo, o yung bulsa mo? Diba? Naniniwala ako kapag ang isang tao ay malapit sa Panginoon. Ito po, hinamon na po dito ni Miss Cathy Binag ang ilang mga congressman na tuluyang pinipilayan ang mga lehitimong vlogger ng Pilipinas, no. Ayan po, inahamon ni Cathy Binag dito. Punta na po kayo sa kanyang page at saka kay PH Update. Kita po ulit tayo sa mga susunod kong labas na video. Okay po, hanggang dito na lang muna po to, and then out po tayo.